Yun guys, good evening guys. No, magandang gabi po. Papunta ng anniversary, no, dahil siyempre every Saturday ng gabi umuwi ako ng Lubacan, ng Bulacan, no, para siyempre bisitahin ng aking anak. Yun, no? Isang beses ko lang naman sa isang linggo kung makita yung anak ko. And then yun, wala, may no choice talaga, diba? Tsaka malit pa yung anak ko guys eh. Ito rin yung dahilan kung bakit di rin ako masyadong active din sa sa club. Okay, yung maaga-aga tayo nakapag-out sa work, no? Kasi tawag dito, wala namang masyadong trabaho. Ano lang, no? Medyo ano lang. Kaya yun, sabi ng partner ko, alas 9 lang daw siya mag-out. Sabi ko, di alas 9 na lang din ako mag-out. Ulit, no? Happy 10th year anniversary, no? Sa club namin. Yun. Bali kami, meron kaming family outing, no? Next week sa Bataan, no? Ayun. Marami bang actually konti lang. Oo, kasi siyempre kasama, sabi ko nga dun sa previous vlog ko na mahirap na ang buhay ngayon, budget, di ba? Tapos siyempre sama pa dyan yung problema mo, di ba? Tsaka yung layo na rin ng biyahe. Kaya yun yung mga factor, no? Anniversary nga pala para sa club ko, no? 10 years anniversary. Oh yeah guys, no? Dalawang event yon. Isa sa Norte and then sa Samar Leyte. Pero ang una kasing plano, ako kasi yung tipo ng tao, kung ano yung unang plano, doon na tayo, di ba? Baka punta ka man o hindi, okay lang, di ba? Walang problema doon. May dahilan naman kung bakit hindi ka nakapunta eh, di ba? Kagaya ko, di ba? Ini-invite ako ng North kasi, tapos Visayas, gano'n. Yung North kasi, doon sila sa may Gabaldon, no? Ini-invite ako. Eh, yun nga. Eh, hindi naman ako makapunta. Eh, namimiss ko na rin din kasi yung mga tropa ko sa Norte, eh. No, karabihan kasi sa mga Norte, mga OG na rin kasi na member yan. Man sa ako naman, gustong sumama rin sa Leyte. Kasi nga para ma-meet ko yung mga tropa natin sa Visayas tsaka sa Mindanao. No, ayan, namimiss ko rin eh. Grabe eh. Wala. Pero yun. Pero hopefully sana susunod kung pasyal lang din, 'di ba, sa Visayas kung sakali makakapag-rides na Visayas in Mindanao, then wala, why not, 'di ba? Alam nyo guys, no, kaya mahal na mahal ko yung Clubay guys, no. Step aside na natin yung team na yan, Team QC. Yung talagang nationwide club talaga namin, no. Mahal na mahal ko yan kasi iba eh, hindi na yan usapang grupo-grupo lang eh. Kumbaga hindi lang basta-basta na solid na samahan, ganyan-ganyan, di ba? Ibang klaseng kapatiran na rin eh. Kumbaga pamilya na rin ang ano eh. Pamilya na rin yung may tuturing ko talaga sa club eh. Pangatlong bahay na namin yan. Talagang ano eh. Diba? Hindi mo akalain na may umabot ng ganitong taon yung aming samahan, yung kapatiran namin, di ba? Yun, hindi namin lubos maisip eh. Alam nyo yung club namin eh, hindi sa pagyayabang eh, puro issue. Hanggang ngayon nga may issue pa rin eh. Matindi pa rin ang issue eh, no? Pero yun, alam nyo, issue lang yan. Ang isipin na lang natin, lagi nating isipin yung club, di ba? Kasi ang laking parte ng buhay natin. Yung kung ano man yung, sabi ko nga, di ba, kung ano man ang nangyayari sa buhay mo, malaking part pa rin ng club ay, no, sa katawan mo. Ganun lang, no. Ayun.
kung ano man yung mga nangyayari sa buhay mo, guminhawa man yung buhay mo, nagkaroon ka ng mga opportunity, di ba? Nagbago ka ng linya sa buhay, di ba? Kahit wala ka na sa club, nasa club ka man o wala na, naglaylo ka na, no? Lahat ng yan may part pa rin ng club ay dyan, may part pa rin ng club para sa kanila, no? Na yun, nakakatuwa lang din, no? Maraming bagay kung bakit nasisira yung imahe ng club, tsaka nasisira, no? Kasi una dyan, yung pagiging ano, no, pagiging maangas, no, pagiging maangas, ma-pride, di ba? Pagiging ma-pride, yun ang ano, yun ang hindi marunong magpakumbaba, di ba? Alam mo guys, naming sa totoo lang maraming ano, marami na kaming napagdaan ng ganyan, no? Pero tingnan mo naman, di ba? Kahit na kung ano-anong na issue, nakatayo pa rin kami kasi hindi naman to usapang usapang motor, ganyan. Ano to pag nagkukwentuhan nga kami, top speed na yan. Ayun mga nagra-rides, mga nagra-rides ba? Shoutout sa kanila. No, alam niyo guys, yung halimbawa yung mga topic namin sa club, no? Hindi naman about sa mga top speed na yan. Inungasan ko to, pare, yabang nung ganito ganyan. Wala kaming usapang ganyan. Siguro dahil dun siguro kung bakit tumatagal yung club, kasi hindi naman usapang ganun usapang kengkoyan lang ganoon lang naman ano namin sa club mga usapang butsuyan lang no? Pag sinabi kasing butsuyan, yung parang ano lang lokohan lang ganoon mga biruan lang Tapos yung mga usapang ganito, no, although may mga member akong ganun, yung magano tayo sa mag-ano tayo sa mga pera na yan, ganyan. Ayoko yan guys, number one prohibited ko yan guys sa club ko. Yung may mga membership fee, ganyan. Basta usapang pera, wala, hindi ko in-entertain yan. Yun yung isang rason kung bakit nasisira ang imahe ng club, kung bakit nagsisialisan ng mga miyembro, ganyan. Dahil sa mga ganong klaseng practices ng ibang tao. Club niyan, guys, tawag dito, gumagawa ka na ng kabalbalan, tapos ituturo mo pa sa ibang tao, di ba? May isa akong member guys, no? May isa akong member, presidente rin siya ng ibang club, no? Naka-experience na pala siya ng ganong klase, no? Yung may isa kasing member na may pangarap din, no, na posisyon doon sa grupo. Tapos ayun, inuudyukan niya ang mga member niya na ganito gawin nyo kasi yung presidente natin ganito, ganyan, no? Kumbaga gumagawa siya ng kalokohan. Tapos yung kalokohan na ginagawa niya, para mapagtakpan, gagawa siya ng issue doon sa presidente niya na kung ano-ano, di ba? Tangina guys, di ba? Kupal talaga guys, di ba? Pero di ba yan natin, di ba? Let our member decide, no, kung maniniwala ba sila sa ganong klaseng budol or anything. Ngayon talaga kami magkwentuhan Yung kwentuhan namin about lang, hindi naman motorcycle, di ba? Mga kwentuhan kalokohan lang talaga, ganun lang. Yun yung isang rason kung bakit tumatagal kami sa club, no? Diba? Kailan ba nagiging seryoso ang club? Siguro nagiging seryoso ang club pag may mga event, no? Gaya ng anniversary, ng tawag dito, ng mga charity rides, ganun, club rides. Pwede, no? Pwede naman din, no?
seryoso rin sa club yung mga issue ganyan, di ba? So, advice ko lang, kung yabangan lang din naman sa motor, wag nyo nang wag nyo nang ibida-bida yan. So, gawa kayo ng ibang topic. Ito yung mga topic sa buhay, ganyan. Chismis? Hindi, kasi minsan nasira na rin yung club namin dahil sa mga chismis na yan eh. Di ba? Basta usapang lalaki lang, ganun, di ba? Wala masama eh. Yung Riders Club ko nga pala noon eh, nung bagong-bago pa, talagang hit na hit guys, no? Kumbaga, kasi kami lang dati yung may club na gano'n, no? Lahat puro sniper, no? By the way guys, no? Yung club pala namin, no? Club ng puro mga naka-sniper 150 before, no? Pero isa lang ang di namin makakalimutan, kasi yung isa sa mga founder ng club, pala yun, dati palang sindikato yun, no? Dati palang membro na yun, scammer pala yun, no? Dating pala yun, membro ng scammer. Kasi yung kwento ko lang, kasi total yun naman matagal na yun eh. Yun yung pinakaunang issue namin sa club eh, no? Kasi noon nilalakad pa lang sa SEC yung aming registration, no? Nagpagawa na ng nagsasabi na siya sa mga member namin na magpagawa na kayo ng best guys, no? Club kit guys, gano'n eh. Gawa na kayo ng club kit, no? Bill na kayo ng club kit, no? Siyempre marami nag-avail. Yung unang batch ng club, no? Lahat naman sila naka-avail, no? Ako kasi nakapasok ako ng club second batch na eh. Second string na ako nakapasok eh, no? Tapos yung pagpasok ko, yun nga, nag-aambaga na sila kung kanino ibibigay yung pera para sa best. Tapos yung iba naman makaramihan nag-avail. Ang problema kasi ayun, matagal dumating, no? Almost a year. Tapos lately lang na shout out, no? Shout out sa inyo guys, no? Shout out. Siya, no? Grabe, no? Sarap, no? Yan yung nakakamiss, yung mga club raids na ganyan, no? Mga nakakamiss, no? Talagang dito tayo. Nakakamiss yan, yan, no? Shout out. Ingat kayo, ride safe guys, no? Yun. Tapos ayun, tawag dito, nalaman na lang namin kasi talagang kinakatok na namin siya na anong nangyari, bakit matagal pa rin, di kasi ganito ganyan, puro siya dahilan. Tapos yung pala wala binulsa lang din yung mga binayad ng mga member ko. Doon daming sumamaloob, no? Sumamaloob ng mga member ko, yung member nung club, hindi ko naman member. Daming umalis. Imbis na isang club lang yung sniper 150 dati, puta, nagkanda watak-watak, no? Yung unang yun yung unang pagkanda watak-watak ng mga club namin, nung club namin. Kasi ang daming siyempre iwas sa kahiyan eh, di ba? Ano ba yung presidente nyo, ganito ganyan, di ba? Ano ba yung presidente nyo, iskamas pala, puta. No, puta, medyo nalungkot kami noon, di ba? Talagang kasi dati sinasuggest na namin na gawa na tayo ng best sa team ko kasi dati dati kasi
Ako rin na-experience ko rin yan guys. Talagang talagang nalungkot ako. Lungkot ako noon kasi after nung ganong issue, although hindi naman nag-avail ng best yung mga member ko sa Team QC, umalis sila, gumawa sila ng sariling club, no. Yung mga kabats ko nga rin doon nagsasamahan sila din doon Talagang tawag dito. Yun, malungkot sa part ko, di ba? Pero wala tayong magagawa The show is must go on, no? Pero yun, hindi ko makakalimutan yung 5 tao na nag-stay sa akin, no? Hindi ko makakalimutan yung mga tao na yun nag-stay sa akin. Alam nyo, kahit na iba-ibang linya na, no, proud pa rin naman silang naging member ng club, no? Naging proud pa rin naman sila, no? Tsaka ayun, kinatutuwa ko yun guys, no? Sobrang okay talaga. Wala akong masabi guys, no? Si Joseph, si Bamboo, mga hindi ko makakalimutan. Si Jason, yan, di ba? Si Eddie, si brother Eddie dati. Hindi, si Eddie wala pa pala noon. Parang pa lang si Eddie, tawag dito. Parang aspirant pa lang nun si Eddie. Yun dati Parang aspirant member pa lang nun dati si Eddie. Basta si Kenneth naman kasi, si paring Ken, parang gusto niyang kasi ang usapan kasi nun kung aalis ka ng club ay wala na, hindi ka na pwedeng bumalik, parang gano'n. Kasi kami hindi namin naalis yan to kahit kasi quantity over quality member, no, over quantity, di ba? Yan ang motto namin guys Kahit 5 lang kami sa team guys, tatakbo pa rin yung team, di ba? Yung club. Yun, ganun dati kaya shoutout doon. Tapos shoutout din, no, sa mga kumpare ko second string guys. Yan talaga yan yung para sa akin yung peak season namin Oo, yan yung peak season namin, yung second string Sina paring Albert, sina paring Dom, yan, si Loli Scammer. Pero okay naman kahit na medyo tabla kasi may isa akong member, si Loli, no. Kasi yun medyo nagka-problema yun sa mga tropa. Medyo hindi gumawa ng hindi ka nais-nais, no, sa mga member, no. Hindi naman related sa club, no, but related sa personal na buhay, sa trabaho, gano'n, no. Pero yun, sila Albert, dami, sila paring Eddie, dami, yun yung peak season namin dati. Yung peak season ni Team QC talaga na masaya. Masaya naman din ngayon. Pero iba lang yung saya nun kasi syempre una sa lahat na first time na tawag dito. Yun yung time na talagang yun yung time na yung panahon na yun na-experience namin mag-rides ng Baguio tapos balikan pa, puta. Dati, no? Baguio tapos balikan pa Tapos every week nasa tawag dito. Every week nasa rides kami. Sa Real kami, no, walang kasawahang Real, puro kami Real diyan. Kaya wala namang activity. Rides kami sa Real, wala. Talagang kasi medyo medyo maluwag-luwag pa sa buhay, no. Tapos nag-Ilocos pa kami, kung ano ang trip namin guys, every week yan.
Oo, tapos nung ano, talagang walang sawa talaga. Yun yung pinaka memorable ko na ano, memorable ko na tawa, ay, memorable ko na experience, na memories, no, sa panahon na yun. Tapos mas kumulit pa nung pumasok na sila paring Denver, si paring Edmond, yan, di ba? Sila Kuya Noriel. Yan, shout out sa kanila guys, yung tatlo na yan. Talagang OG yan guys. Wala akong masabi dyan kasi sobrang laki ng ambag nila sa club. Hindi lang basta ano guys, talagang pamilya na kami noon. Tapos dumating pa yung mga kapitbahay ni Loli, yung mga tropa nating Bisaya sa may Coa. Yan, no. Yung pagdating nila guys, lalong ano yan, lalong naging active yan, no. Tapos syempre hindi magiging kompleto yung saya nung mga panahon na yun kung wala sila ano, kung wala sina Ate Mab tsaka si Kuya Dindo, no. Yun. Ayun nga pala, sorry shoutout din pala kay Henry. Natatawa ako kasi alam mo guys, no. Siguro kung may kwentuhan kaming motor, puro yabang ano puro ano lang yung alam yung mayabang na kupalan lang, di ba? Hindi naman yung yabang na seryoso, kasi may mga yabang na seryoso ganito ganyan, may mga yabang tayo sa katawan na ano di seryoso. Sa amin yung yabangan namin ano lang yung kulitan lang o halimbawa ganito, wala naman yung motor mo, bagal ng motor mo yung mga ganun lang, pero hindi naman na-open, di ba? Hindi naman na-open kasi kilala naman nila ako na ano ko na makulit, di ba? Kilala naman nila ako na ano makulit ako sa mga ganun, no. Ano ba yan? Karga-karga tapos bagal-bagal ng motor. Ano ba yan? Ganun lang, yung mga ganong kwentuhan lang, di ba? Yung mga ganong biruan lang, alaskahan lang. Ganun lang naman yung kwento. Yung si Papa Henry, no? Shoutout kay Papa Henry. Puta, kulit ni ano nun, naalala ko si Papa Henry. Tapos ano yan, dito, yun yung masaya dati. Masaya rin naman ngayon, no. Yung saya noon tsaka ngayon isa lang, kasi isa lang naman din kasi yung konsepto namin sa ano sa club di ba? Isa lang naman din ang konsepto namin hanggang ngayon di pa rin naman nababago yun. Kaya siguro yun yung dahilan kung bakit tumatagal yung club, di ba? May mga member kami na matatagal na rin, no. Talagang mga tahimik lang, yung pag alam mo na yung kwentuhan na kupalan, sila yung magiging audience, tapos matatawa na lang sila, no. Basta ano lang, mga kwela, mga kwentong kwela nga Yun lang yung ano namin, yun lang yung mga ibabahagi namin, no, sa club, no. Masaya, no, masaya yung gano'n. Ngayon kasi iba na ano na iba na yung ano, na iba na yung era. Ngayon kasi medyo ano na medyo ano na alcohol related na mga naging lasinggero na ganyan. Pero alam mo, kahit lasinggero okay pa rin naman, no. Ano pa naman, ayos din naman, di ba? Yung pagiging lasinggero nila hindi naman na yun club related, no. More on ano na lang naman na yun, more on tawag dito, more on ano na lang, personal buhay na lang, no. Alam mo, maganda talaga ganun lang kami guys, no. Hindi kami tsaka guys, mapagumbabaho kami guys, no. Hindi kami
Hindi kami yung mga feeling wannabes, no. Never na never ko ano yan. Kaya may mga member kami na sa totoo lang may mga member kami na ganito itong mga tao na to, parang mga baliw, no? Parang gano'n, no? Di ba? Tapos yun, kaya lang naman din sila sumasali kasi natutuwa sila sa mga namin, natutuwa sila sa mga kung ano yung mga trip namin, di ba? Mga kulitan, ganyan, no? Hindi, talaga guys, no? Hindi ko pa pala nakakwento sa inyo, no? Isa ako sa mga board member ng club, no? At ang hawak ko itong Quezon City, no? Yan yung yan yung isa sa mga jurisdiction ko, no? Bilang BM, hindi naman ako mahigpit, di ba? Kasi tandaan nyo, yung club para yan sa kapatiran, pero pagdating sa personal na buhay, yun pa rin, unahin pa rin natin yung personal na natin ng buhay. Kasi yung kapatiran na yan, pang lang naman yan, no? Tawag dito, hindi na, isa na doon yung libangan, di ba? Pangalawa doon, siyempre yung mga barkada mo, yung mga nakilala mo, siyempre mga close mo, na doon pa rin. Tapos sa other personal na lang din, di ba? Pero lagi natin tandaan na mas mahalaga pa rin yung personal nating buhay, no? Actually guys, may mga member akong ganun, no? Talagang dedicated na yung buhay nila sa club. Kumbaga na talaga, kasama na sa paghinga nila, no? Talagang club ay number 1, parang mga ganong concept, no? Pero di ba, nakakatuwa lang din, di ba? Pero sabi ko nga sa kanila, pag may problema kayo sa mga buhay ninyo, ay asikasuhin nyo muna, no? Di ba, wala namang problema yun, balik na lang kayo pag okay na, di ba? Kaya may mga member ako, mga naglaylo nun, kasi may mga problema sa buhay, and then ulit, bumalik ulit, yun, no? Yung mga tropa naman ako na magaganda ang buhay noon, di ba? Tapos eventually nakaranas sila ng hindi maganda, kaya naglaylo, no? Sabi ko okay lang yan, pre. Huwag nyo isipin yung club. Ang isipin nila siyempre yung buhay nyo, di ba? Ngayon kahit ano pa naman ang gawin nila, kahit anong gawin nila sa buhay nila, walang problema, di ba? Basta dito lang naman ng club, support. Ganun ako. Hindi. Involvement sa pera, ayaw ko niyan. Pinagtigil namin yan kasi sabi ko nga, yung una kong kwento, yung club namin, diyan nasira sa pera, di ba? Inuunti-unti namin na hilutin, no? Unti-unti namin hinihilot yung yung pangit na nakaraan, no? Dahil din sa club, nasira yung pangalan ng club dahil sa pera. Nagsialisan yung mga member, nagsipagtayo ng mga kanilang mga riders club, di ba? Inaano pa nga kami, yung parang tinuton pa nga kami, inaano pa kami. Parang nilalait-lait pa kami dati, pero okay lang din, ganun talaga. Siyempre lalo na kapag apektado ka, di ba? Isa ka sa mga naapektuhan noon dahil yun nga, yung issue nga sa BES, di ba? Napirahan ka dahil sa BES, di ba? Nire-respeto namin yun, no? Hindi namin inaaway yung mga ganun. Kasi minsan kasi sa buhay nila naging party pa rin naman sila ng club kahit na gano'n, di ba? Yung mga dati kong mga OG member sa Team QC na gumawa ng sariling club, no? Shout out, no? Ayun, di ba? Hindi naman masama loob ko, di ba? Hindi masama loob ko, malungkot lang ako pero hindi masama loob ko, no? Ewan ko kung kumusta na sila, di ba? Ano nang balita sa kanila, di ba? Ano nang nangyari sa mga buhay nila, kumusta na yung club nila, ganun lang naman guys, no?
Wala, kahit na ano, wag tayo mag ano ng masamang tinapay sa kapwa natin, no? Yun yung number one na ano ko rito. Sabi ko, kahit makulit na kayong tao, guys, wala akong pakialam, basta okay sa akin yan. Ang pinaka okay pa sa akin kung marunong tayong rumispeto, magpakumbaba, di ba? Yan lang naman eh, di ba? Tsaka syempre, una sa lahat, respetuhin mo muna yung sarili mo. Ganun lang naman. Oh, yo, thank you. Lapit na tayo, guys. Kunting kemot na lang, no? Alright. Kunting kemot na lang po. Nandito na tayo sa Kalumpit. Alright. Ayun, no? Masaya sa club kasi marami akong nakilalang mga kaibigan dito sa club, no? Although may mga kaibigan din ako sa labas, mas masaya pa rin, di ba? Iba pa rin kasi ito na yung present eh, di ba? Yung mga friend mo sa labas is just a part pa rin ng buhay mo, pero ito yung present eh. Nandito yung mga bago mong kaibigan, di ba? Yung trip nyo, trip nila, trip mo rin, ganun, di ba? Yun ang masaya doon, di ba? Kasi yun lang, tapos napakakuwela lang talaga namin, no? Napakakuwela lang ng club. Yan, puro ano lang, puro ganyan. Yung pataasan ng ihi, wala sa amin ganyan. Talagang ano, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ayun nga, no? Yung mga member ko eh puro ganun, no? Ayun. Yung mga member ko is puro ganun, guys, no? Wala. Diba? Kahit nahirap sila sa buhay, marunong silang respeto sa kapwa, di ba? Matulungin, di ba? Yung usual na ginagawa ng isang mabuting tao, guys, di ba? Kaya sabi ko sa inyo eh, mas gugustuhin ko na yung mabuting tao kaysa yung mabait. Di ba? Ang mabait, kinukonsinti ka sa mga gusto mo, di ba? Pero yung mabuting tao, tinuturuan ka para maging mabuti. Yan ang number one, guys, no? Kahit kupal yan, guys, basta mabuting tao, okay yan, guys. Gagaya ko. Hindi naman ako seryoso sa buhay eh, putang ina eh. Pero pa ako seryoso sa buhay, di ba? Enjoy natin ang buhay. Tandaan natin, guys, no? Ang buhay ay nakaka-stress kapag magpapa-stress ka, di ba? Normalan lang, di ba? Wala nang masama dyan. Nandito na tayo sa Kalumpit. Hindi ko pala naset yung 360 ko sa night mode. Tang ina. Ayan o, king inang dilim mo. Tang ina, patay tayo yan. Wala tayong pang reels. Pero okay lang, no? Ayun lang. Tapos ano pa ba? Ano pa ba ang dapat nating ano? Yun, happy anniversary pa rin, no? Sa club ko, sa club namin, no? Nakakaingit lang kasi ako personally gusto ko talagang pumunta ng mag-inter-island eh. Wala, talagang di tayo nabigyan ng pagkakataon, no? Pero ayos lang yan, guys. Walang problema yan, no? Darating din naman ang panahon na makakaano rin naman tayo, makakapag-rides din naman tayo doon, no? Tsaka darating din naman ang panahon na mamimit ko rin yung mga kapatid natin sa norte. Apya. Ay, mga kapatid natin sa norte, syempre norte, tsaka sa south, no? Mindanao, tsaka Visayas, no? Yun. By the way, guys, nandito na tayo. Maraming salamat nga pala ulit, no? Hindi ko alam paano ko i-edit tong video na to. Kasi mula yata simula yata nung nasa Mindanao hanggang dito, puro lalakaw salta ng salta eh. Hindi ko alam kung ano yung mga ipipik ko na mga video, no? Kasi napakatagal bang mag-upload ka naman ng video ng 1 oras sa YouTube. Tsaka wala nang ano. Hindi nyo na pag-interesan na panoodin to, guys, pag ganun, no? Medyo ano pa lang eh, medyo baguhan pa lang ako sa ano eh. Medyo baguhan pa lang ako pagdating sa pag-edit ng video, no? Actually, ako lang din yung nag-edit, guys, no? Ako lang din lahat. Yeah. Okay, dito na tayo.